hirap po. Mahirap ma'am kasi lahat ako. Wala akong asahan na tatay nila, wala akong asahan na magulang ko, wala akong asahan na lola nila. Lahat ako po. Mula nang pumanaw ang asawa ni Nanay Ermiluna taong 2017, siya na ang nagtaguyod sa kanyang 4 na anak. Nagbebenta siya ng barbecue kada hapon sa kanilang barangay. Tapos ngayon, yung panganay ko, yun nakakatulong na kunti sa akin. Naiyak na ako. Nakakatulong na rin, nagbigay na rin ng pambayad ng bahay. Pero ang hirap pa rin kasi 3 sila pang nag-aaral. Pero yung babae, medyo naghahunt din ng pagkakikitaan niya. Ang ko rin, yung pangatlo at saka yung bunso, may grade 11 at saka grade 3. Ang kanyang kita umaabot lamang sa 500 kada araw. Kulang na kulang lalo pat magsisimula na naman ang pasukan. Mag-isa na rin tinataguyod ni Nanay Judith ang kanyang 4 na anak. Nakipaghiwalay na kasi siya sa ama ng mga ito. Bumubugbog yung asawa ko. Opo. Mahirap po ma'am kasi syempre ako na din ang nagiging tatay. Lahat ng gawain ng bilang isang tatay ginagawa ng isang nanay. Ilan lamang sila sa mga solo parents sa Barangay Camp 7 na target ngayong matulungan ng City Social Welfare and Development Office sa pamamagitan ng mga livelihood trainings. Bibigyan din sila ng tulong pinansyal. Katunayan ngayong araw nagkaroon sila ng seminar tungkol sa mga karagdagang benepisyo na maaari nilang makuha bilang solo parent. Nagbibigay rin naman po kaming assistance po such as financial assistance for their educational needs. Binibigyan na rin po namin sila ng livelihood assistance to cater their to help them to have permanent stable income para naman matulungan sila ma-provide yung needs ng family po nila. So, importante na magkaroon kami ng mga ganitong assembly para ngayon makilala namin bilang social workers yung mga constituents namin para makapag-adjust rin kami kung ano yung mga kailangan nila in the future. Para ma-encourage sila na kahit single parent sila ay talagang magtrabaho ng husto para maibigay nila ang kailangan ng kanilang mga anak. Mahalaga raw na malaman ng mga solo parents ang kanilang mga benepisyo sa ilalim ng Republic Act 11861 o mas kilala bilang Expanded Solo Parents Welfare Act of 2022. Yung hindi po nagbago talaga na benefits po nila is yung while working in both private and public sectors po is may additional parental leave po sila. So ito po yung 7 days additional parental leave na paid po dapat na para for special occasions or emergency cases po regarding their daughters po. Kailangan lamang nilang makapagparehistro sa CSWDO para mabilang sa mga matutulungan. Ayon sa ahensya, ang mga kwalipikadong makakuha ng ID ay ang mga magulang na may 23 pababataong gulang na anak at halos 6 na buwan ng hiwalay o wala ng kinakasama. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.